Sa mga school campus, may mga mag-sweetheart. Wala naman daw masama sa kanilang pag-iibigan dahil nasa tamang lugar. At ang kanilang pagmamahalan, nagsisilbing inspirasyon sa isa't isa. Usong-uso ngayon sa Facebook ang mga account kung saan ang mga estudyante malayang nakakapagkwento ng kanilang love life. Yung bang tinatawag na campus love stories. Ang ganda ng love story natin nun. Yun siguro yung pinakamasayang year ko. Pero gaya ng sabi nila, wala naman talagang happy ending, lalo na kung wala naman talagang kayo. Mahigpit mang pinagbabawalan ng ibang mga eskwelahan ang pagkakaroon ng relasyon ng mga estudyante, lalo na yung mga nasa high school pa lang. Ang katotohanan, may ilang mga pagmamahalan na nagsimulang umuspong sa mga eskwelahan. Tulad na lang ng love story natin ngayon. High school noon sina Dave at Patricia. Nung panain sila ni Cupido, tandang-tanda pa raw nila kung paano nahulog ang loob nila sa isa't isa. 2009 nung naging kalahok si Dave sa isang pageant kung saan ang mga totoong lalaki dadamitan ng pambabae para maging bebot. Ang nakatoka kay Dave noon na pagmukhain siyang diyosa, si Patricia. Sa loob ng 2 linggo, hindi raw nila namalayan. Nagka-developan na sila. Ako yung nagme-makeup sa kanya. Ako yung nag-makeup, ako yung naglagay ng wig. Basta yun sa preparation, magkasama kami lagi. Mabait pala siya, na hindi siya maarte, totoo sa sarili niya. Ladies and gentlemen, one more final look to our lovely contestants. Sa gabi mismo ng patimpalak, Candidate number 7. si Dave ang nanalo. Ang tagumpay na yon ang simula raw ng kanilang pagtitinginan. Hanggang lumipas ang 1 taon, saktong buwan ng mga puso, nasungkit ni Dave ang puso ni Patricia. Dahil nga torpe, hindi masyadong salita, parang pinilit ko. So, anong nga yung gusto mo sabihin? Sabi niya, ako, mahal, ikaw. Sabi niya, mahal din doon. Sa phone, hindi ko makalimutan yan. Pero dahil high school pa lang sila noon at ipinagbabawal sa kanilang eskwelahan ang magkarelasyon, pinutol ng dalawa ang kanilang ugnayan. Napatawag kami sa office. Tapos, pati yung parents namin napatawag din. Tapos yun, nagkaroon ng kasunduan na paghihiwalayin nga kami. Bawal kaming mag-usap, bawal magdikit. Simula noon, bawal na kami magsama hanggang makagraduate. Pero nung ika-16th birthday ni Patricia, Pumunta ako sa kanila one time nung birthday niya. Tapos nagdala ako ng lasagna, favorite kasi niya yun. Pinakita ko lang sa kitita, sa mami niya na ginagalang ko siya. Nandun lang kami, nag-uusap kami, na maganda naman yung pakay ko. dahil napalagay na rin ang loob ng mga magulang ni Patricia kay Dave, nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan hanggang sila'y magkolehyo. Pero ang hindi nila alam, may panibago silang susuunging pagsubok. Pagtuntong ng kolehyo, kahit nasa iisang universidad lang sila, si Dave hindi na iwasang matukso. First year college, konting mali ko lang, sobrang pinapansin na niya nun. Kunwari, hindi lang ako mag-text ng ganyan, sobrang galit na siya nun. Meron akong classmate na nagparamdam. Siyempre, medyo yung samahan namin nun medyo 50-50, natukso. Walang kamalay-malay si Patricia na ang kanyang nobyo namangka sa 2 ilog. Medyo nahirapan ako pumili nun kasi parang naawa din ako dun sa babae. Pero siyempre, alam ko naman sa sarili ko na si Patricia yung gusto ko eh. Nung kinutuban si Patricia, kinumpronta niya ang kanyang kasintahan. At sa pagkakataong yon, umamin naman ang lalaki sa kanyang pagkakasala. Pero nagdesisyon na si Patricia na hiwalayan siya. Pero eventually, after that, parang na-realize ko na. Kasi if you know naman talaga yung person, alam mo magiging deserving siya sa second chance. At sa maikling panahon ng kanilang pagkakawalay, doon daw nila napagtanto na ang tinitibok pa rin ng kanilang mga puso ang isa't isa. Kaya nagkapatawaran sila.
Gusto ko yung nakikita kong kinikilig siya. Events nila yon. Tapos may suot akong, yun nga yung nakasulat na happy 1,600 something days. Buong araw talaga suot ko yun. Paglabas ko, yun, may nagbibigay sa akin ng rose, ng happy birthday, ganyan. Random people. Pagbaba ng canteen, andun siya sa gitna. May dala siyang malaking bear, saka isang malaking bouquet ng flowers. Binigay niya sa akin, tapos naiyak ako. Ngayong taon, nito lang Abril, sabay silang nag-graduate sa kolehiyo. Pero mukhang may panibago na namang susubok sa kanilang pagmamahalan. Dahil ngayong darating na Martes, lilipad na patungong Amerika si Patricia. Si Dave, nagdurugo man ang puso. Nais pa ring sorpresahin ang kanyang sinisinta. Hindi raw talaga maiwasan na may mga kabataan sa eskwelahan na nagkakagustuhan. Pero payo ng ating guidance counselor sa mga magulang, kamustahin nila palagi yung mga bata. Kasi especially ngayon, very challenging kasi meron na tayong kalaban yung social media. Kung ma-observe ng mga parents, they become very private. dahil saksi ang eskwelahang ito sa kanilang matamis na pagmamahalan, dito pinili ni Dave na sorpresahin si Patricia. Pagpasok ni Patricia sa eskwelahan, hindi niya naiwasang mag-reminisce o mapa-throwback. Dito kami lagi naglalakad kasi mas malapit sa mga gates. Diretso sa pagkain, diretso sa exit. Ang hindi niya alam, may naghihintay pala sa kanya ritong sorpresa. Ito po yung rose sa bond paper. Bond. Nirarap po yung rose sa bond paper bago lumabas po yung message. Dito kita palaging sinusundo. Dito. There you go. I'm sorry because na-hurt niya ako dati. Dito tayo madalas kumain. Kantin. Ngayon, natatakot na na-excite. Ganito rin yung feeling nun eh. Baka kung ano meron doon. Na ba ako, punta ka sa Quadrangle. Para kumpleto na ang throwback, si Patricia sinuotan din ng uniform. Sa huling stop, nakaabang si Dave, suot ang kanilang dating school uniform. Hindi ko alam kung anong meron. May pep squad. Gulat ka? Dito na rin nagbitaw ng pangako si Dave. Alam ko marami akong pagkukulang, marami akong nagawa na hindi mo gusto. Pero I just want you to know that I'm trying the best to be the best man for you. And alam ko dun sa 5 years na yon, alam ko sa sarili ko na ikaw talaga yung gusto kong makasama habang buhay. Aalis ka na pero nandito pa din ako. Mahal na mahal kita. I love you and I'll be waiting here for you. Ang buong campus, hindi napigilang kiligin. Sobrang saya, na sobrang nervyos na sikapin natin na yung saglit lang naman. Kailangan lang talaga mag-work. We remain strong and we will always will. And I love you. Thank you. Thank you.
Mga bata, oo nga't masarap magmahal. Pero dapat prioridad pa rin ang inyong pag-aaral. Katulad ni na Dave at Patricia, naghintay ng tamang panahon, kaya naman strong as ever.